Alright, it's official. 1 year na tong legend natin. Good evening sa inyong lahat. Hope you're doing well. Ito na naman tayo. Quick update lang. Quick moto vlog update for this scooter. 1 year na officially. January kasi, last week of January ko in-applyan to. Yun na nga. Today is officially that day na dumating tong legend. Although I bought it cash dahil mas practical sa akin ng cash kung iisipin mo, kung sa sitwasyon ko. Anyway, just like I said, just a quick vlog. Papunta ako sa sports center ngayon. Ito na nga, yung sinabi ko nung isang araw, medyo semi-daily na tayo ngayon. Walking and jogging. Well, talagang laban dito ngayon sa Marcos Highway Kailangan medyo maingat. Oo, laban. Anyway, mas malinaw na audio ko ngayon dahil tayo ngayon, naka-lav mic tayo ngayon. Siguradong rinig nyo ako ngayon. Time check is 17:59. That means it's 1 minute before 6 p.m. It's a Sunday, January, last week of January 2026. And yeah, 1 year, okay pa. Issues, pag-usapan natin issues. So far, ang issue lang is yung matagtag sa umpisa. Then after mga 4 months, medyo swabe na. And then nung una, yung gas consumption, hindi ko makuha yung tumpak na gas consumption dahil either malambot yung gulong ko sa likod, hindi ko na check, kasalanan ko yun, or hindi ko na gauge ang tama yung speedometer or yung ano ba tawag dyan, yung meter, yung trip meter. Ang daming factors pero eventually, ito na nga, if you're looking to buy a scooter na ganito, Motorstar Legend 125 Fi, ang sa akin, my weight is around 215 pounds ako. So I'm like 90 plus kilos, diba? So for me, with lagi ko naman gamit to with my gear, guitar, effects, may mga waters. So for me, fuel consumption niya is from 31 to 35 kilometers per liter. City driving with all the traffic, with my gear and all that stuff dito sa city. Pero ako medyo confident ako na pag lumayo ka, lumabas ka sa suburban or probinsya, siguradong mas malaki yung yung patatakbo nito sa 1 litro. Tapos so far, all LED lights working, speedometer cable still working, CVT hindi ko pa napapabuksan, pero second change, nakaschedule na ako for second change oil this month dahil nakaka 1,000 plus kilometers pa lang to. And again, alternate transportation ko to pag medyo nagtitipid at sa oras at sa pera, diba? Tipid sa oras pagka scooter kasi you can get to point A, point B, mabilisan, less hassle. And yeah, ano pa ba? Okay, one time nagkaroon lang siya ng isang engine, siguro kill switch issue. One time lang yan, siguro napindot ko habang nagda-drive, naka-gloves ako, hindi ko namalayan, or nababad lang sa ulan for how many days tapos hindi ko na pa-start. So medyo nag-weaken yung signal sa kill switch. Yun lang naman. And one time pala dyan sa Marcos Highway nung sobrang traffic dyan nung December, di ang daming sasakyan, diba? Ang issue naman, sabagay, lahat naman ng motor, ang issue is yung madulas yung gulong ng stock. So okay naman gamitin siya pagka drive safely. Pero eventually pag napudpud na yung gulong, ano na tayo, palit tayo ng ng mas
siguro dual, pero lalakas sa gas pagka dual sport na gulong na. Ay yung mas reliable na sa ano sa basa. Kasi nung gabing yon, dahil traffic, may mga engine oil leak. Mas prone ng engine oil leak pagka traffic, diba? So at mas prone kang madaanan yon kasi pasingit-singit ka. Munti ka nang madulas yung front yung front na gulong ko. Munti ka na akong sumemplang, pero na-recover ko kaagad. Naramdaman ko kaagad na ay nako, oil yun. Langis hindi siya tubig hindi naman umuulan ng time na yan Ayun, so ano pa ba? Ayun pa lang maisip ko. Nandito na ako sa sports center. So, exercise muna ako and then kung meron pa on the way back, ibabalag ko ulit yan. Alright. Dito tayo sa pinakaharap. Okay. Alright. Tapos na. Sarap mag-exercise. Okay, we're good. Alright, we're back on the road. Katatapos lang may daily jogging dito sa sports center ng Marikina. Merong disturbance dun Alright, ano yung sinasabi ko kanina? Yung 1 year, officially 1 year na. Pero like I was saying kanina, this is my alternate transportation. Dahil meron naman akong mga sasakyan na 4-wheel. So pagka type kong magtipid ng gas, oras, pati parking, ay ito gamit ko. Alright, so I was saying 1 year, it's been okay. Hindi ko alam sa ibang owners paano nangyayari sa kanila yung nangyayari sa kanila in terms of speedometer, panel, basag na yung basag na fairing dito sa upuan. Yes, understood yon kasi nakapatong lang talaga yung yung under seat na itong mismong part na to nakapatong lang sa nakapatong lang sa fairings niya kaya malangit-ngit. Yun ang unang-una kong napansin. So yun nga, yung isa kong video kung napanood nyo, kung paano paano ko ginawa ng solusyon. Yun lang, goma lang at zip tie na pinorma ko lang dito sa under seat sa may frame. Feeling ko talaga, kasi may butas yun feeling ko talaga meron dapat yun meron talaga dapat yung goma na sumasalo sa underseat na parts. Wala lang, hindi lang nila sinama. Siguro because nagtitipid sa presyo. Pero maliit na bagay na lang yun So anyway, yun siya. Yun ang ginawa kong solusyon. So na-prevent ko yung yung pag-crack na itong fairing. Bigat ko pa naman, diba? So alright, and then madalas ko nga talaga gamit lang to sa gigs sa gabi kasi pagka giging musician ka, laging problema parking. Pagka may kotse ka, may dala kang SUV o kotse, tapos parking problema number 1. Tapos yung sunod na problema is yung gas consumption. Okay? And then yung I think yung pinakauna talaga is traffic. Yun talagang. Dati naman, hindi naman masyadong problema ang traffic. Problema ko lang talaga, dahil gabi naman yung gigs ko. Although, umalis ako ng mga bandang 4 p.m. Dahil ang gigs ko, Makati, Laguna, Quezon City. So, ako Pasig ako. So, umalis ako ng 4:30 p.m. para lang makapag-gig ng alas 9 yung first set ko. So, ayan. So, ganun ka yung grace period.
ano kaaga, 4:30. Traffic rin talaga. And then yun nga, yung parking, pagka wala akong designated parking para sa mga musicians na madalas wala naman talaga, yun, may bayad yun, everyday yun, 80, 60, 100, depende sa location. Pero yun nga, ang ano, hassle talaga yung 4-wheel pagka gigging. Ako, gitarista, vocalista ako eh. So, ayun, may dala akong gear na gitara at effects, tapos konting extra shirt. Ang laki ng dala kong sasakyan, SUV. So, hindi talaga masyadong nagmamatch yung yung trabaho sa sa dalang sasakyan. Although dati pa ako nagsuscooter nung high school, college, tapos nagmamotor na rin ako noon pa, natuto ako magmotor noon pa. Pero for some reason natigil rin yun. Ewan ko, na pag college ka tapos nagtrabaho ka na, parang nakakalimutan mo na may option ka palang ganun eh, you know. Pero hindi naman ako tumigil sa pagbabike, dahil nagbabike pa rin ako every I try to do it every week. So ngayon, ang laking convenience sa aking transportation, in terms of transportation, where I need to go, yung mga short errands, intercity gigs, yan, yung mga, yun nga, yung gig ko, sinabi kanina, and yung mga dapat kong puntahan mabilisan, ang laking tulong niya. Dahil, yun nga, talagang scoot and go, you know. So ang pinaka-cons lang naman talaga nito is yun, yung mga parts hindi ka sure dahil bago, first of its kind sa isang company, sa isang brand. And then yun nga, anong compatible aftermarket parts, wala kang kasiguraduhan kung sino, nangangapa pa lahat dahil first time. Kaya ako blinag to dahil originally para to sa mga Motorstar owners rin. Baka may makapanood, makatulong ako, or baka makatulong rin sila later on if I need information about engine, parts, third party accessories, yung mga ganun ba. That's why blinag ito. Ay, mga tambuchong ganun eh, hinuhuli na ta. Jeep yun eh. Anyway, yun nga, yung mga parts and community ng mga riders na ito. Buti sa FB meron na, may Motorstar Legend FB groups. Nandun lahat ng mga, most of so far na di-discover na information and resource para dito sa ating Motorstar Legend. Yun nga, kapaan eh. Mostly mga Beat FI, halo-halo. May yung disc brake niya parang NMAX yata or something. Hindi ako super sure pa. Hindi pa ako sobrang sigurado pa dahil maraming information na lumalabas eh. Tapos bigla na lang hindi pala compatible. So kapaan pa ngayon. Yun ang disadvantage itong motor na to. Hindi mo pa alam anong compatible parts dahil yun nga, bago pa eh. And then one more thing, ang dami rin nagtatanong, what if long ride? Well, yun nga, hindi ko masasagot yun kasi binili ko tong motor na to for the purpose of short errands and night gigs na hindi naman probinsya. Pero I think kaya naman. Research nga yung mga GY6 engine na China, from other countries nga eh, ginagawa pa nila, kino-customize pa nila. From US, yung rolling wrench, di ba? Ano sila? GY6 mga fanatics. So okay rin ang nila, information pagtungkol sa GY6 engine. Yung yung kausap kong tiga Motorstar, ang GY6 inspired lang. Hindi siya mako-consider na GY6. It's parang GY6 na nga, tapos medyo inspired lang. So medyo copy siya ng GY6. Ganun siya. So anyway, marami rin naman gumagawa na rin pala ng GY6 dito sa atin. Meron na. So kahit pa paano, pwede na rin, okay na rin.
Pero ito nga, ito isipin nyo, this is like yung price nito nung time na yun was like 59,800 pesos nakuha ko cash. Ang thinking ko kasi is so invest ako sabihin naman 60,000 na-mention ko na to dati, 60,000 ang investment ito, and ilang years ang siguro tatagal to na reliable, mga 3 years. Yeah, 3 years na reliable. Hopefully, if you're lucky, 3 years na reliable, ha. Hindi yung sinasabing end of life na ng 3 years. Kumaga, reliability, 3 years bago lumabas yung mga iba. Actually, ilang months pa lang may mga lumalabas na palang mga sakit. So, siguro mga, yeah, for my situation, siguro 3 years. So, every year, 20,000 ang gastos. 2, 4, 6, diba? Every month, divided by 12 is around mga 1,000 plus, diba? So, yun na lang iniisip ko. Nag-invest ako every month ng 1,000 na may gamit akong motor na ganito. And then, after 3 years, dahil eksakto, ang registration nito is 3 years. And then, we'll see kung kailangan ko nang i-give up siya, upgrade na sa ibang motor. By that time, medyo mas maedad na ako, ewan ko. Yun lang naman ang thinking ko. So, 20,000 a year ang investment ko dito. Ngayon, kung tumagal pa siya no, 5 years, di mas maganda, less. Di magiging mga 15 or mga 12,000 a year na lang ang investment mo dito. Pwede na. Ayun lang naman. This is just a quick update for our Motorstar Legend 125 Fi for 1 year of ownership, light use, 1,000 kilometer odo lang for errands, for gig ride sa gabi. Hindi masyadong long ride, pero yeah. So I hope this video helps you out, and ride safe sa inyong lahat. I'll see you in the next vlog.